may team na rin Tado, si Dream Girl at si Magdalena. Ayan. Sige, screenshot ko yung mga magsisend ng ano, ng title ha. Ayan. Dear Ses, una sa lahat, nais muna kitang batiin ng magandang araw at sa mga viewers na laging nakaabang sa live mo. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Tado. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Magdalena. At nagsimula po ang story namin ni Magdalena noong barker pa ako ng mga jeep. Madami kasing nakakakilala sa akin lalo ng mga babae kasi makwela ako at ang sarap daw kasama. Isang araw, dear sis, may nakita akong isang girl na bago sa paningin ko at nilapitan ko siya. Sabay sabi, "Sasakay ka ba, ma'am? Papareserve kita sa front po." Ngumiti siya, dear sis, at sabay sabi, "Salamat daw," at napansin ko daw siya. Natawa talaga ako sa sinabi niya, dear sis, kasi iniisip ko, sino ba ako para pansinin niya? Maganda siya at bata, 20 years old pa lang, at ako naman ay 32 noon. Dumaan ang ilang araw at lagi na siyang nakaabang sa akin para makasakay siya sa front seat ng jeep. Minsan binigyan niya ako ng 100 pesos para lang daw siya ang unahin ko instead na iba. Sabay tawa ko, "Sige ma'am, thanks po." Hanggang sa isang gabi ay nag-inuman ang tropa doon mismo sa terminal ng jeep at biglang dumating si Magdalena. Sabi ko, "Ma'am, gabi na ah. Bakit nagabihan ka ng uwi?" Sabi niya, "Busy sa work. Nag-overtime kami." Tapos nakita niya kami na nagiinuman at ang sabi niya ay bawal yan ah. Dito pa kayo sa tabi ng daan nagiinuman. Sabi ko, bawal kung may magsusumbong. Bakit magsusumbong ka ba, ma'am? Sabi niya, hindi. Tapos sabi ko, umupo ka muna. Dito ka kasi wala pang jeep, ma'am. Tapos binigyan ko siya ng upuan at sabay sabi, "Ikaw, mami, iinom ka ba?" Sabi niya, "Pwede kung okay lang sa inyo." Hanggang sa umabot na nga kami doon ng 4 a.m. dear sis. At tapos sabi niya, "Naku, 4 a.m. na pala, wala na akong matutuluyan ngayon." Sabi naman ng tropa ko, "Yan, pwede ka doon kay Tado." Sabay sabi, "Oo naman ma'am, kaso maliit lang ang kwarto ko ha." At sabi niya, "Okay lang ba sa'yo? Baka magalit ang asawa mo." Sabi ko naman sa kanya, "Wala po akong asawa ma'am. Single po, biro ko naman." Sinisigurado kung ika'y mapapahama. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Teka munang mi, huwag ka nang sumama. Pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Teka mo na miss, huwag ka na sumama. Inom mo magdamag na abot hanggang umaga. Daig pa ang gayong mga tama sa kanila. Kaya please na
Sabi niya, thank you, ang sweet mo naman. Sabi ko, uuwi ka na ba after nito? Sabi niya, oo, kasi hinahanap na ako ng mama ko. Sabi ko, kain ka muna tapos hahatid kita sa labas. At yun na nga, dear sis, ay nakauwi na siya tapos napaisip ako na, hala, anong pangalan niya? At napatawa na lang ako sa isip ko. Kasi di ko nakuha ang Facebook or contact number niya ng araw na yon. At pagkaraan nga ng ilang araw, dear sis, bumalik siya at nagpunta sa pinagtatrabahuhan ko. Yung time kasi noon, dear sis, habang barker ako, ay nagpa-part-time job din ako sa isang maliit na kainan. At sabi niya, pwede ka ba makausap after work mo? Napaisip ako, dear sis, kung ano ang pag-uusapan namin. Kahit ano na yung pumasok sa isip ko noon, dear sis. At yun nga, after work, kinausap niya ako ng masinsinan at sabi, pwede ba akong makitira sa inyo kahit ilang buwan lang? Noong una, dear sis, nagulat ako kasi bakit anong dahilan? May bahay naman sila. Tapos sabi niya, magbabayad naman ako eh. Sige na please. Sabi ko, sige, no problem. Pero asawa na kita mula ngayon. Biro ko pa sa kanya at sabay tawa. At tumawa naman din siya at sabi, hanggang sa napaisip ako, dear sis, nagkaroon na agad ako ng instant asawa. Sabay ngiti sa isip ko. Hanggang dumating na nga ang pandemic, dear sis, at bawal nang lumabas ang mga tao at na-stuck siya doon na umabot ng taon. Saka nagsara na din yung maliit na kainan na pinapasukan ko kaya naghanap ako ng bagong pagkakakitaan. Hanggang sa may nag-offer sa akin ng isang kapitbahay na kilalang kilala ako at binigyan ako ng trabaho. Uso pa kasi no ng Food Panda at kinuha nila ako bilang taga-receive ng order. Hanggang sa nakilala nila si Magdalena at sabay sabi, uy, may asawa ka na pala, Tado. Tapos kinausap niya ako na aalis muna daw siya at babalik agad at baka daw may ipapabili ako at sabihin ko na. Sabi ko naman, wala pa akong pera ngayon. Sabi niya, ako naman ang bibili eh. Sabi ko nakakahiya naman sa'yo. At sabi niya, ngayon ka pa nahiya, 2 taon na tayong magkasama. Sabi ko, ikaw bahala kahit ano yun. Kahit ano, at yun nga dear sis, umalis na siya. Sa 2 taon namin na pagsasama, dear sis, ay nahulog ang loob ko sa kanya pero ayaw ko lang sabihin at baka umalis siya sa akin, dear sis. Sa kanya ko kasi naramdaman na importante ako. Lagi niya akong pinapaalalahanan na huwag kalimutang mag-face mask pag lumabas at magdala ng alcohol. Tuwing naabutan niya nga ako sa work ay pinapahid niya pa ang pawis ko. Sabi ko, ang sweet mo naman, huwag kang ganyan baka ma-inlove ako sa'yo. Hanggang umabot po kami ng 3 taon na nagsama sa isang bubong na para na kaming mag-asawa. Sinasama niya ako kahit saan siya magpunta.
Wala kaming pakialam sa isa't isa kung may kausap ako at may kausap siya kasi kaibigan ang turingan namin sa isa't isa. Hanggang isang gabi ay kinausap niya ako at kung bakit daw hindi pa ako nag-aasawa. Hanggang sa nabanggit niya sa akin ang sekreto niya na isa pala siyang babaeng mababa ang lipad. Kwento niya lahat ng nakaraan niya sa akin. Tapos tinanong niya ako kung gusto ko pa din daw ba siya sa kabila ng lahat. Tingin sa'yo'y isang putik, larawan mo'y nilalaki. Magdalena, ikaw ay di maintindihan. Ika'y isang kapuspalad, bigo ka pa sa pag-ibig. Hindi ka nag-aral pagkat walang pera. Kaya ika'y namasukan dun sa mabini na patpat. Mula noon binansagan, kalapating mababa ang lipat. Hindi mo man ito nais, ika'y walang magagawa. Pagkat kailangan mo mabuhay sa mundo. Tinitiis mo ang lahat, kay hirap na kalagayan. Ang pangarap mo, maahon sa hirap. Kaya ika'y namasukan dun sa mabini na patpat. Mula noon binansagan, kalapating mababa ang lipat. Magdalena, ikaw ay sawing palad. Kailan kanila maiintindihan? Magdalena, ikaw ay sawing palad. Kailan kanila maiintindihan? Magdalena. Sabi ko, oo, hindi naman yun hadlang kasi nakaraan na yun. Pero sinabihan ko siya kung bakit ayaw niyang mag-stop sa trabaho niya, gayong bata pa naman siya at marami pa siyang opportunity na darating sa buhay niya. Sabi niya kailangan daw kasi niya na mapag-aral ang mga kapatid niya. Naawa ako at lalo akong na-inlove sa kanya sa di ko malamang dahilan. Hanggang siya sa tinanong niya ako kung ikaw, ang pangarap mo sa buhay? Sabi ko naman, simple lang yung makakain lang ako ng 3 beses sa isang araw, masaya na ako. Sabi niya, nako, hindi yun. Wala ka bang pangarap na mapuntahan na lugar? Sabi ko naman, meron, pero sa Manila lang, kaso malayo. Tapos, ang gulat ko na lang, dear sis, na bumili siya ng ticket pa Manila at binigay sa akin. Sabi ko, ano yan? At sabi niya, tingnan mo kasi. At nakita ko nga yung ticket, mapunta at pabalik. At nako, paano ako makakapunta doon hindi ako pwedeng mag-absent sa work? Sabi niya, sayang yan, sana pala di ko na binili. Sabi ko, bigay mo na lang sa iba. At
Napansin ko noon, dear sis, na parang nagtampo siya at umalis. I never dreamt it'd be this way. I've lost any chance for me to say that I miss you, say that I love you. Will someone please tell me I'm okay? I wasn't prepared for what's to come. A life made of memories, gone so young, and now I'm regretting all I've done. But in your heart, know that I'm with you all along. Wherever you go, I will be waiting. Whenever you call, I will be there. Hanggang sa nagulat na lang ako na may kumatok sa akin ng madaling araw at pagbukas ko ng pintuan ay siya pala. Sabi ko, "Uy, ikaw pala, tuloy ka." Kala ko galit ka sa akin. Sabi niya, galit talaga ako noon kasi pinag-ipunan ko yun para sa'yo, para matupad ang pangarap mo na makapunta sa Manila. Tapos sabi ko, sorry talaga ha, takot kasi ako mawala ng trabaho noon kaya hindi ako makapagdesisyon. Sabi niya, okay lang, tapos na yon at sabi niya, tara labas tayo at kain tayo. Tuwang-tuwa talaga ako ng time na yon, dear sis, kasi nakasama ko na ulit siya. Hanggang sa umabot sa point na nagsiselos na ako sa mga kinakausap niya sa phone. Sabi niya, di ba nag-usap na tayo? Sabi ko sa kanya na tumigil na siya sa ganun. At sabi niya, titigil ako pero kaya mo bang buhayin pati mga kapatid ko? Bigla akong natameme sa sinabi niya at wala akong magawa, dear sis, kasi gustuhin ko mang patigilin siya sa kanyang pagtatrabaho. Wala din akong kakayahan para suportahan siya. Hanggang sa nagdesisyon ako na magbukod na lang kaming dalawa kasi lagi na lang akong nasasaktan. Halos dumating na sa point na muntik ko nang ipabugbog sa tropa ko yung mga lalaki niya. Kaya sabi ko, total wala naman tayo. Magbukod na lang tayo kasi ayaw ko ding mahirapan ka sa pag-adjust sa akin at ayaw ko ding masaktan. Hanggang sa nagpaalam na kami sa isa't isa, dear sis. Yung mga araw na hindi na kami nagkikita ay malungkot talaga ako. Hanggang ginawa kong libangan ang pagpasok sa mga live. Sa kinalaunan ay may nakilala akong isang team na naging daan sa tuluyan kong pag-move on sa kanya. Hanggang ngayon, dear sis, ay wala na akong balita kay Magdalena. Sana ay naaliw ang mga viewers mo, dear sis, sa aking kwentong buhay pag-ibig at sana ay may kaunting aral din kayo na napulot. Hanggang dito na lang, Tado.